Ito po ang salita ng Panginoon, at pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya doon at napasa Galilea. Sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo nang kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa sa kanyang makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita. Dalangin ko po na ito po ay magsilbing pagpapala sa bawat isa sa atin. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. 2 klase ng di mananampalataya. Isa po sa mga bagay na nakakapagpamangha sa akin, minsan na i-share ko pa po sa aking asawa, sa tuwing nakakakita po ako ng mga optical illusions. Alam niyo po ba yung optical illusions? Yung mga bagay na halimbawa akala mo magkasinlaki, sa tingin mo magkasinlaki, pero kapag po pala sinukat mo ay hindi, no? Optical illusion. So parang nadadaya yung ating mga mata. No, akala ng ating mga mata pantay, pero hindi. Yung mga bagay na minsan nakikita nyo siguro sa Facebook, ang tingin ninyo ay asul, yung pala sa iba tingin ay dilaw. So optical illusion. Pero bagamat nakakatuwa po yung mga bagay na iyan, at meron din pong mga illusion o mga bagay na nakapandadaya na hindi ho nakakatuwa. Yan po yung mga taong hindi tunay na mananampalataya, na nagpapanggap po kahit sa kabila ng kanilang hindi tunay, nagpapanggap sila na tunay na mananampalataya. Nakakalito po dahil parehas lang po tayo ng ginagawa. Yung mga mananampalatayang tunay at yung mga peke na mananampalataya, nagsisimba po din sila tuwing linggo, nagbabasa din po sila ng Biblia, nananalangin din po sila. Sila po yung ay naglilingkod din po sa maraming sa mga simbahan o mga gawain ng simbahan, at sila po ay nagsasabi rin na sila ay tunay na mananampalataya. Pero mukha lang po silang mananampalataya gaya natin, pero ang totoo sila po ay mga fake. Sila po ay mga peke o hindi tunay. At ganyan po yung makikita natin dito sa mga talatang ating pinag-aaralan, mga kapatid. Dito po, makikita ninyo na may mga di mananampalataya na talagang halata mo na sila po ay hindi talaga mananampalataya. Kasi tahasan po nilang nire-reject, no? Inuusig ang ating Panginoong Jesus. Pero, meron din pong mga tauhan sa kasaysayan o mga talatang ating pinag-aaralan na tila, no? Parang mananampalataya sa unang tingin, pero kung pag-aaralan po nating mabuti, sila po pala yung mga fake o hindi tunay. So, ang layunin ko po, mga minamahal, ay maturuan po kayo mula sa mga talatang ito, mga kapatid, na mas lumakas po ang ating pagkilatis o yung ating tinatawag na discernment kung sino po ba ang mga tunay at peke na mananampalataya. Ngunit, bago nyo po gawin ang pagsisiyasat sa iba, ito po yung aking hamon and also encouragement or challenge. Hinihiling ko po na bago nyo po usisain at siyasatin ang buhay ng iba, kung anong klaseng pananampalataya ang meron sila, unahin nyo po muna ang inyong mga sarili. Sa liwanag ng kanyang mga salita, natatagpuan po kaya na tunay at hindi fake yung atin pong pagiging mananampalataya. Suriin po ninyo ang inyong sarili sa liwanag ng banal na kasulatan. Yan po ang aking tagubilin. At hindi po yan masamang gawin, mga kapatid. Alam niyo po ba yon? Hindi po masamang gawin from time to time or once in a while na tingnan natin, i-test natin yung ating faith. In fact, si Apostle Paul ang nag-encourage po niyan sa mga mananampalataya sa Corinto in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ang sabi niya doon, and I quote, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Sino ho kausap niya dito? Mga mananampalataya na sa Corinto. Pero sabi niya, siyasatin ninyo. Ang iba, hindi po ang sabi ng talata, ang inyong sarili. Subukin ninyo, ulitin ko, ang inyong sarili. Sabi ni Apostol Pablo, hindi baga ninyo nalalaman na saga ng inyong sarili
na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So nawa po, sa mga talata pong ito na ating pag-aaralan ngayon, ay makatulong po sa inyo upang masiyasat ninyong mabuti ang inyong sarili sa liwanag ng banal na kasulatan. Makita nyo kung nasaan na po ba talaga kayong kalalagayan sa inyong buhay pananampalataya. So inati ko lang po yung ating teksto sa Juan 4:43 hanggang 45 o John 4:43 to 45 sa dalawang parts o dalawang bahagi. Yung una po ay tinawag nating ang pagtakwil kay Jesus. Ang pagtakwil kay Jesus in verses 43 to 44, at yung panghuli ay ang pagtanggap, quote and quote, pagtanggap, quote and quote, kay Jesus. Kung bakit po may quote and quote yan, na para nagdududa tayo, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. Yan po ay nasa verse 45. So dalawang punto lamang po mga kapatid, para madali nyo akong masundan yung atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito. So aralin po natin yung una, mga kapatid, ang pagtakwil kay Jesus. Ang pagtakwil kay Jesus. In verses 43 to 44, mababasa po natin diyan yung pagtakwil o hindi pagsampalataya ng mga tao sa Judea. Kaya siya umuwi sa kinalakhan po niyang lugar, sa lugar ng Galilea. Sabi po sa verse 43, at pagkaraan ng 2 araw. At kailan po yung 2 araw na yon na nakaraan? Yan po yung, kung maalala nyo, yung pinag-aralan natin sa verse 40, after pong dumagsa sa kanya yung maraming mga tao dahil ipinamalita ng babaeng Samaritana na nakita niya na ang Kristo, humiling po ang mga Samaritano na manatili doon ang Panginoong Hesus sa loob ng 2 araw. At sabi ko, hindi naman masamang isipin na malamang na sila po ay nag-Bible study doon. Intense Bible study for 2 days. Tinuruan sila ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili at kung ano ang Ebanghelyo. So matapos po ng 2 days stay ng ating Panginoong Hesus sa Samaria, ang sabi ng talata, umalis siya doon, umalis siya sa Samaria. At saan siya nagpunta? Napasa Galilea. So maalala po ninyo na bago po yung pangyayaring ito, ang Panginoong Hesus po ay nasa lugar ng Judea. Ano po? So sa Samaria rather, kasi doon niya na-meet yung Samaritan woman. So mula po sa Samaria, specifically sa Sychar, yung lugar, siya po ay naglakbay ng 49 miles or 79 kilometers na kung lalakarin po nung panahong ito ay nasa 2 hanggang 3 araw. Biruin nyo yung paglalakad ng Panginoong Hesus. Kasi, Kuya Pitong, di pa naman uso nun yung pagkukommute Talaga nun, dilakad. Sasakyan mo, tsinelas mo, sandalyas mo. So, 2 to 3 days ang nilakad ng Panginoong Hesus mula Samaria, o particularly sa Sychar, patungong Galilea, or specifically sa lugar ng Cana. So, mula sa Samaria, kung saan nakausap ng ating Panginoon ng isang Samaritana, at marami pang mga Samaritano na sumampalataya sa kanya. Ang susunod po ng mga pangyayari sa tagpupong ito ay yung mga pangyayari naman po sa lugar ng Galilea. Now, bakit po pumunta ang Panginoong Hesus sa Galilea? Maaring tinatanong po ninyo. Sinabi po ni Apostol walang dahilan sa susunod na talata. Nandiyan po yung sagot sa verse 44. Punta lang po tayo doon. Sabi diyan, sapagkat, nakita niyo po yun? Meaning, nagbibigay siya ng dahilan, nagbibigay siya ng reason, nagbibigay siya ng paliwanag sa talatang ito kung bakit ang Panginoong Hesus mula sa Samaria ay nagtungo sa Galilea. Sabi sa verse 44, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Ano po ang ibig sabihin po ng kasabihang ito? Kasi proverb to kasabihan ito nung araw na sinitas naman po ng ating Panginoong Hesus. At ano po ang kinalaman po nito sa kanyang pag-alis o pagtungo sa Galilea? Kung babalikan po natin yung nauna pang pangyayari bago po ito, maalala po ninyo na ang Panginoong Hesus kasama po ang kanyang mga alagad ay nasa lugar ng Judea. Di po ba? Bago siya nasa Samaria, nandun po siya sa Judea. So kung titingnan nyo yung mapa, imagine niyo na lang, nandito yung Judea, nandito yung Samaria, nandito yung Galilea. So papunta sila sa Galilea, pero bago sila pumunta doon, dumaan muna sila sa Samaria. So ganyan po ang pangyayari. So originally,
o bago yung pangyayaring ito, sila po ay nasa Judea. Ang mga alagad po ng ating Panginoong Hesus ay nagbabautismo doon, naalala nyo, kasama ni Juan Bautista, at naging matunog po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa Judea, at dumami po ang kanyang mga naging tagasunod dito, bagay na hindi po ikinatuwa ng mga Pariseo o mga Hudyong Pariseo. Bakit? Sapagkat sila po ay nagseselos. Sila po ay namumuhay sa Panginoong Hesus dahil ang kanilang mga tagasunod ay unti-unti na pong nalilipat sa Panginoong Hesus. In other words, kumukonti na po yung mga followers nila while dumadami naman ang mga followers ng ating Panginoong Hesukristo. So nagselos po sila, namuhi po sila, nagalit po sila sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa sobrang inggit po nila, gusto po nilang dakpin at patayin ang Panginoong Hesukristo, bagay na hindi pa po napapanahon ng panahong ito. Napakaaga pa po. Kung sa chapter 4 pa lang mamamatay na ang Panginoong Hesus, marami pa pong gustong ipagawa ang Ama sa Kanya at nagsisimula pa lang po ang Kanyang ministeryo. So, sa makatuwid, hindi pa po napapanahon na mamatay ang Panginoong Hesus sa panahon pong ito. Kaya naman po ang ginawa ng Panginoong Hesus, kung babalikan nyo, yung pinag-aralan na natin nung nakaraan, in chapter 4, verses 1 to 3, ang sabi doon, nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, si Juan Bautista, bagamat hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. Kaya pala umalis ang Panginoong Hesus sa Judea papuntang Galilea sa kasi inuusig siya doon. Pwede siyang mamatay doon ng maaga na hindi pa napapanahon. So umuwi po siya sa bayan ng kung saan siya nagkaroon ng muwang at saan po siya lumaki, namely ang rehiyon ng Galilea. Ano po ang layunin, mga kapatid, kung nasusundan nyo yung thought? Para takasan niya yung maaga niyang kamatayan sa kamay ng mga inggitero at selosong mga Pariseo. And please note, mga kapatid, baka naipagkakamaliho ninyo, hindi po sa natatakot mamatay ang ating Panginoong Hesus. Kaya po siya tumakas. Kung itutuloy nyo ang istorya ng aklat ng Juan at even ibang mga gospel accounts or yung synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke, makikita nyo ho doon na kusang ibinibigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Yun nga lang ho, hindi pa po kasi panahon ng panahong ito. May tamang panahon ng Ama kung kailan niya iaalay, kung kailan niya kusang ibibigay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya. So umiiwas lamang po ang Panginoong Hesus sa maaga niyang kamatayan sapagkat hindi pa po panahon o hindi pa po kalooban ng Ama na mamatay siya. Sa makatuwid, yung sinasabi po ng Panginoong Hesus na kaya siya nagtungo sa Galilea in verse 44, balik tayo sa text, chapter 4 verse 44, ay sapagkat ang isang propeta daw po ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. So sinasabi po niya dito na mas safe siya sa Galilea sapagkat hindi niya daranasin yung parehong pag-uusig sa kanya sa Judea na maglalagay sa kanya sa alanganin ng kanyang buhay sapagkat wala siyang kapurihan doon. Wala siyang kapurihan sa Galilea. Kumbaga, hindi siya masyadong pansinin sa Galilea. Sa Galilea, ordinaryong tao lang siya. So, yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung phrase po dyan na walang kapurihan, nakita nyo sa verse 44, sa Greek po ay utime, ay may ibig sabihin po na hindi nire-respeto o pinapahalagahan. So ganyan po ang trato ng mga tao sa Galilea sa Panginoong Hesus. In other words, tumakas ang Panginoong Hesus patungong Galilea sapagkat inaakala niya na hindi siya makakakuha ng sobrang atensyon doon na makaka-trigger sa mga Pariseo para patayin siya. So dito po makikita natin, mga kapatid, yung karunungan, yung wisdom ng ating Panginoong Hesus. Alam niya yung mga laban na dapat niyang labanan. Hindi siya laging pumapatol, no? Mga kapatid, magandang matuto tayo diyan, Alam natin yung mga dapat nating, alam natin yung kung saan tayo dapat lumaban. Alam natin yung mga bagay na dapat nating palagpasin. Okay? So in this case, hindi pa po napapanahon na kumprontahin sila ng Panginoong Hesus. Kaya umiwas na lang po muna
ang Panginoong Hesus. Now, bakit po ba sinabi sa kasabihang sinitas ng Panginoong Hesus na ang propeta ay hindi pinapupurihan o pinahahalagan sa sarili po niyang lupain o bayan? Ito po ay marahil dahil alam po ng mga tao yung background ng isang propeta. Halimbawa, kung ang propeta ay nagmula sa mabalas-balas at pangalan niya ay propetesa pala, ang pangalan niya ay Sister Jo, Propeta Jo, hindi ho malayo na pagdudahan siya ng mga tao dito. Bakit? Kilala siya ng mga tao dito bilang isang ordinaryong mamamayan. Kilala ng mga tao dito kung sino ang kanilang mga magulang. Kilala ng mga tao dito kung ano ang kanilang kabuhayan. At biktima din po dyan ang ating Panginoong Hesus. Kung titingnan nyo yung Matthew 13:54-57, ang sabi po doon tungkol sa ating Panginoong Hesus at pagdating sa kanyang sariling lupain, si Jesus po yung pinatutungkalan dito, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pat sila'y nangagtaka at nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Alam niyo po ba yung anluwagi? Sa mababaw na Tagalog, karpintero lang yan ang ibig sabihin. Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid. So hindi pala nanatiling virgin si Virgin Mary na tinatawag ngayon. Kasi sabi dito, nagkaroon pa siya ng mga kapatid. Ang dami nga si Jose, si Santiago, si Simon, si Judas. Hindi yung Judas na nagkanulo sa kanya, kapangalan lang ni Judas. Po. Yung Judas sa sumulat ng aklat ng Judas sa Biblia. Ayun po yan, At sasabi, ang kanyang mga kapatid na babae, so maliban sa mga kapatid na lalaki, may mga kapatid pa po palang babae ang Panginoong Hesus. Hindi baga silang lahat ay nanga sa atin o kasama natin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Takang-taka sila, hindi sila makapaniwala. Dahil para sa kanila, ordinaryong tao lang Panginoong Hesus. Kasama nilang lumaki. Kasama nilang namuhay at naghanap buhay. At sabi sa verse 57, at siya, pertaining to our Lord Jesus Christ, ay kinatisuran nila. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. Ito po yung dahilan, mga minamahal, kung bakit hindi sila pinapupurihan sa sarili nilang bayan o yung mga propeta ay hindi kinikilala madalas, generally speaking, hindi ko sinasabing lagi, sa sarili nilang bahay, sapagkat para sa mga nakakakilala sa kanila, ordinaryong tao lang sila. Or maaari naman po na nagmumula ang mga tao sa inggit. Pamilyar po ba kayo dyan? Naranasan nyo na po ba yan? Dahil ang minsang kalaro nila, minsang ka-level lang nila ng pamumuhay, o minsan kaklase pa nga nila, sikat na pong propeta at guro ngayon. Namely, si Jesus Christ. At normal po yung nararamdaman ng mga taong makasalanan at yung mga taong pinaghaharian ng inggit o pride ang kanilang mga puso. Kapag po may ibang tao na natataas, sumisikat at nabibigyan pansin ng lipunan, siya po nagseselos kasi inaakala po niya na siya po higit sa nakarapat-dapat sa kanila at nang gayong atensyon dahil siya po ang taas-taas po ng kanyang tingin sa kanyang sarili dahil napakayabang niya. At tandaan niyo mga kapatid, ang pinsan ng pride ay jealousy. Kapag ikaw ay madalis magselos sa iba, i-check mo yung puso mo, baka lumalago na ang pride. Kaya naman po, ang isang propeta o yung sino mang sumisikat na tao, generally speaking, ay hindi po pinapupurihan o pinahahalagan sa sarili niyang bayan. Minsan po pala dahil iyon sa inggit, dahil po iyon sa selos. So yan po yung dahilan kung bakit napadpad ang Panginoong Hesus sa Galilea. Yan po pala ay dahil sa mga pariseong tahasang itinatakwil ang kanyang patutuo at nagsiselos sa kanya. At diyan po natin makikita ang isang klase ng hindi mananampalataya sa katauhan po ng mga Pariseo. May hindi po mananampalataya na talagang tahasan at klaro ang kanila pong pagtatakwil at pagrerebelde sa ating Panginoong Hesus. Gaya halimbawa ng mga ateísta
yung mga hindi naniniwala sa Diyos, o yung mga satanista na talagang kumakalaban sa Diyos, o yung mga Muslim na hindi kumikilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang pagiging tagapagligtas. Hindi po mahirap ma-identify yung mga ganitong klaseng hindi mananampalataya kasi halata, ano? Talagang bine-verbalize nila, pinapakita nila sa kanilang kilos na sila po ay hindi tagasunod o hindi mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Ang mahirap po ay yung klase ng mga di mananampalataya na makikita natin sa panghuli nating punto. Namely, ang quote-and-quote pangtanggap kay Jesus. Yan po yung panghuli, ang pagtanggap kay Jesus in verse 45. Ayan. So, kung bakit po may quote-and-quote yung panghuli nating punto dun sa salitang pagtanggap, sapagkat ito po yung nagpapahiwatig nagpagdududa sa kanilang ginawang pagtanggap ng ating Panginoong Jesus in verse 45. At makikita niyo po yung dahilan kung bakit po ako duda sa ilang sandali lamang. In verse 45, I hope sinusundan niyo ako doon sa huling talata, makikita po natin ang pagdagsa ng mga tao. Mainit po nilang tinanggap ang ating Panginoong Jesus mula sa ng mga tao mula sa Galilea. Sabi po sa verse 45, kaya nang siya'y dumating sa Galilea, yung Panginoong Jesus, ay tinanggap siya ng mga Galileo ng kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Yung salita pong tinanggap dyan, mga kapatid, sa Greek ay dekomai, ay may ibig sabihin po na to receive hospitality, to receive favorably, and to embrace. In other words, mainit po ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-Galilea, mga kapatid, sa tagpo pong ito. Ang nai-imagine ko pong senaryo dito kapag po may parada ng artista Ano? Nakakita na ho ba kayo ng parada ng artista? 'Di ba? Lalo na kung idolo nyo yung artistang pumaparada. Nakalimutan ko yung gusto sanang puntahan ni Annette na sa airport, anak. Yung naalala mo ba yun? Yung mga K-pop. 'Di ba? Siguro pag pumarada dito, anak yun lahat tayo lalabas. Ay sila, hindi pala kasali. Hindi pala ako pa, Pero madalas kapag may sikat na taong dumadating, 'di ba parang yung mga tao interesado, tapos mainit yung pagtanggap nila, baka nga may placard pa sila. So, ganun yung naiisip ko senaryo dito, mga kapatid, sa mainit nilang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Nung nakarating na ang Panginoong Jesus sa Galilea, talagang excited sila, masaya sila, talagang dinumog, ang ating Panginoong Jesus ng mga tao sa Galilea. Pero, hindi po ba sabi ng Panginoong Jesus in verse 44, na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain? Bakit tila ang nakikita nating sitwasyon sa verse 45 ay kabaliktaran? Di ba? Kala ko ba wala siyang kapurihan? Kala ko ba hindi siya mahalaga sa Galilea? Pero bakit dito parang sikat na sikat siya? Parang mahalaga siya. Mailit at tila mahalaga ang pagkakilala ng mga Galileo sa ating Panginoong Jesucristo. Now, narito po ang twist, mga kapatid. Tingnan niyo po ang dahilan in verse 45 kung bakit po ganito ang kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po, balikan natin yung verse 45. Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan. Nandiyan po yung key para maintindihan nyo kung bakit duda tayo na totoo yung kanilang pagtanggap at mainit na pagsalubong sa Panginoong Jesus. Tinasalubong lang pala nila ang Panginoong Jesus dahil sa kanilang mga nakitang ginawa niya. Sapagkat sila man po, sabi ng talata, ay nagsiparoon din sa kapistahan. Ano pong kapistahan po ito, mga kapatid? Maalala po ninyo na bago po ang pangyayaring ito, nagdaos po muna ng pista ng Paskwa ang mga Hudyo, kung saan dumalo po ang ating Panginoong Jesus at maraming mga Hudyo, at naniniwala ko na may mga taga-Galilea na mga Hudyo na nagpunta sa pistahan pong ito. In chapter 2 verse 23, maalala nyo yan, 5 months ago. Naalala nyo pa po ba? 5 months ago nung preach ko yan, tinignan ko sa record. So, naroon po pala ang mga Galileyong ito
At nakita nila yung mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem. Ano po yung mga bagay na nakita nila na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem nung sila po ay dumalo sa pista ng Paskuwa? Ito po yung mga himalang ginawa. Himala, no? May himala, ginawa ng Panginoong Jesus nung panahon pong ito. At maaaring tinatanong ho ninyo, Pastor, hindi po ba isang himala lang po yung ginawa ng Panginoong Jesus sa kurso ng ating pag-aaral sa aklat ng Juan? Naalala niyo po ba yung himala na ginawa ng Panginoong Jesus sa mga nakaraan nating pag-aaral? Sige nga po. Ayan. Kala ko makakasagot sila Kuya Pitong Yung tubig, ginawang alak. Yun lang po yung naalala na yung kahimala na ginawa ng Panginoong Jesus sa mga nakaraan nating pag-aaral. Iisang himala lang, secret pa. Paano nalaman ng mga tao dito na gumawa siya ng himala? Well, hindi po tinalalang ni Apostol Juan sa kanya pong ebanghelyo yung marami pang himala ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. Pero kung pag-aaralan po natin yung mga parallel accounts, like sa sulat sa Marcos, Mateo, Lucas, mababasa nyo doon, marami pa pong himala ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na naging dahilan kung bakit mas nakilala pa siya ng mga Hudyo. Kaya marami sa kanila ang mainit na sumalubong sa kanila, sa kanya sa Galilea. Sa bakatuwid, mga kapatid, hindi po mainit na tinanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Jesus dahil kinikilala talaga siya nila bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po nila mainit na tinanggap ang Panginoong Jesus dahil labis nila siyang minamahal at ginagalang. Tinanggap lang po nila ang Panginoong Jesus dahil gusto pa nilang makakita ng maraming himala para sa sarili nilang kapakinabangan. In short, hindi po sila tunay na mananampalataya. Maaaring sinasabi nyo, Pastor, napaka-judgmental mo naman. Paano mo naman nasabi na hindi sila tunay na mananampalataya? Yan po yung makikita natin sa context. Sa paligid ng talatang ito, kung itutuloy lang ho natin yung basa, yung mga mainit na tumanggap sa Panginoong Jesus ay hindi naman pala tunay na mga mananampalataya. At isang halimbawa po niyan, kung tatalon kayo sa verse 48, tingnan nyo po doon, iwan nyo yung teksto natin, iangat nyo yung basa sa verse 48, ang kausap po dyan ng Panginoong Jesus ay isang lalaking may katungkulan at ang kanyang request ay pagalingin ang kanyang anak. Pag-aaralan natin yan next week kung buhay pa tayo at di pa bumabalik ang Panginoong Jesus. So, yan po ang context niya. Nasabi sa verse 48, sinabi nga sa kanya, yung lalaking may katungkulan, malibang kayo, pansinin nyo, plural ang ginamit. Ibig sabihin, itong lalaking ito ay nagre-represent sa kalalagayan ng mga taga-Galilea. Generally speaking. So, maliban wikang kayo, mga taga-Galilea, ay makita ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Meaning, sa kabila po ng mainit nilang pagtanggap sa Panginoong Jesus, na nakita natin in verse 43, hindi pala talaga sila tunay na nagsisipaniwala sa Kanya. Sa malayong context po, kung tatalid pa kayo sa chapter 6, ng same book, John chapter 6 verses 41 to 42, ganito po ang mababasa natin. Ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa kaniya sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. At kanilang sinabi, hindi bagay ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina? Paano ang sinasabi niya na ako'y bumabang galing sa langit? Nakita niyo yun, mga kapatid. Dito po, nabasa natin na sa kabila po ng mainit nilang pagtanggap sa Panginoong Jesus, hindi pala nila tunay siyang nakikilala. Hindi pala nila siya kinikilala bilang Diyos na nagmula sa langit na bumaba sa lupa. Ang tingin lang po nila sa Panginoong Jesus, tao lang. Ordinaryong tao lang. At kung tatalon pa po tayo sa John chapter 6 verse 66, madaling tandaan, 666, John chapter 6 verse 666. Ito pong mga tao na mainit na tumanggap kay Jesus ay iniwan din po siya eventually. After pong makatanggap sila ng mga malalalim
na aral na hindi nila maintindihan at hindi nila mayakap. Ang sabi sa John chapter 6 verse 66, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Nakita nyo ho, mga kapatid, ang sigla-sigla nilang sumasalubong at tumatanggap sa Panginoong Hesus. Hanggang mabasa natin na hindi pala sila tutunay na sumasampalataya, hindi pala nila talaga kilala Panginoong Hesus, and eventually, iiwan din pala nila ang Panginoong Hesus. Ito pong mga Hudyong ito na nakatira sa Galilea ay akala mo sa unang tanaw, no? Malagay ko ganun ang nabasa ninyo. Parang tunay naman silang mananampalataya dahil sa init po ng kanilang pagtanggap sa Panginoong Hesus, pero hindi naman po pala sila tunay sapagkat ang habol lang po pala nila sa Panginoong Hesus ay ang himala at mga temporal na pakinabang. Ang sabi po, again, sa John chapter 6, salayaan yung tumalon muna tayo doon, verse 26, sabi niya sa mga taong ito na minsang sumalubong sa kanya ng masigla. John 6:26, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Ano pa motive nila, mga kapatid? Hindi po dahil sa mahal nila si Jesus. Hindi po dahil sa kinikilala nila ang Panginoong Jesus na sarili nilang Panginoon at tagapagligtas. Hinahabol-habol nila ang Panginoong Jesus dahil sa mga temporal na pakinabang na makukuha nila sa Panginoong Jesus. At nakakalungkot po, mga minamahal, marami pa rin pong nagpapakilalang quote-and-quote mananampalataya sa panahon po natin ngayon na ganito po ang pag-uugali. Sila po ay sumasampalataya at sumusunod di umano sa Panginoong Hesus para lamang po sa mga temporal na pakinabang, para lang po i-bless sila ng Panginoon, i-bless ang kanilang hanap buhay, pagalingin ang kanilang karamdaman at para maayos ang kanilang mga problema sa pamilya. Ito po yung kamalian na itinuturo at kinukonsinti ng mga simbahan na nagtuturo ng prosperity gospel. Na kapag ikaw ay Kristiyano na, gaganda buhay mo, aayos ang lahat-lahat sa iyo, gaganda love life mo, and so on and so forth. But that's a lie. Hindi po lahat ng Kristiyano sa Bible gumanda buhay. Kanina pinag-aaralan namin sa Sunday School, sa Apostol Pablo, namatay, pinugutan ng ulo. Si Pedro, pinako sa krus, binaliktad. Meron pang apostol na inakyat sa tuktok ng templo at hinagis pababa hanggang para mamatay. Meron pang apostol na niluto ng buhay sa kumukulong mantika at pinagulong sa buhanginan. Meron pang propeta sa katauhan ni propeta Jeremias na nilagari para mamatay. Lagi po bang mabuti buhay ng Kristiyano? Kasinungalingan po yun, mga kapatid. Hindi po ang marka ng pagiging tunay na Kristiyano ay ang maluwang buhay. Hindi po. Kaya kamalian ang tinuturo ng prosperity gospel preachers na marami po, maging sa lugar natin ngayon sa San Rafael, na napakalalaki ng simbahan. Kung pag-aaralan ninyo kanilang doktrina, ay malayong malayo sa turo ng banal na kasulatan. Yung mga ganitong klaseng di tunay na mananampalataya ay mahirap po ma-identify sa panahon po natin ngayon. Bakit? Sabi ko nga kanina, palasimba din po sila. Inaawit din po nila yung inaawit natin. Mahilig din po silang magbasa ng Bible at mag-pray. Generous din po silang magkaloob sa Panginoon. At masisipag din po silang maglingkod. Sa unang tingin, mga kapatid, mukha talaga silang mananampalataya. Hanggang atin pong mausisa ang kanila pong pagkakakilala sa Panginoon at ang kanilang motibasyon sa kanilang mga ginagawa. Nang pagkakakilala nila sa Panginoon ay tila baga isang genie lamang na magbibigay sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangarap.
At ang motibasyon ng kanilang pagsamba at pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay para lamang makatanggap sila ng maraming himala para sa temporal na pakinabang nila, mga temporal na pagpapala ng Diyos. Mag-church ako, magbibigay ako para i-bless ako lalo ng Panginoon. No. Yes, may blessing ang pag-church, may blessing ang pagbibigay sa Panginoon. But if that is your primary motive why you go to church, nagkakamali ka. Hindi nalulugod ang Diyos. If temporal blessings are your motive kung bakit ka sumasampalataya at sumusunod kay Jesus, hindi ka tunay na mananampalataya. I'm sorry to tell you, but that's the truth. Kung ang dahilan mo ng pagsisimba, umaawit, pagkakaloob, naglilingkod at sumasampalataya kay Jesus ay para lang pagalingin ang iyong karamdaman, para lang yumaman ka o matupad ang iyong pinapangarap sa buhay, hindi ka tunay na mananampalataya. Kaya ka lamang ng mga taong ito sa Galilea sa panahong ito na mainit na tumanggap sa Panginoong Hesus, pero ang habol lang po pala nila talaga ay ang mga temporal na pakinabang. Ang tunay po na mananampalataya ay sumasamba, umaawit, nagkakaloob, naglilingkod dahil sa mataas nilang pagkakakilala sa Panginoong Hesus bilang Hari nila at Panginoon nila, at dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa Kanya bilang Kanyang personal na tagapagligtas. Gaya po ng mga tunay na alagad ng Panginoong Hesus na hindi nang iwan sa Kanya nung mga panahong ang marami ay tumalikod na sa Panginoong Hesus. Ang mga tunay na alagad, yung 12 out of many. Imagine, mga kapatid, may naiwan lang na 12. Ang sabi sa John chapter 6 verse 67, ang tanong sa kanila ng Panginoon, ibig ba ninyong magsialis din naman? At napakaganda po ng tugon ng mga tunay na alagad. At sana ganito rin po ang inyong tugon sa umagang ito sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa verse 68, sinagot siya ni Simon Pedro, siya yung leader ng mga apostol, siya yung nagre-represent sa kanilang kasagutan. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may buhay. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Hindi po layunin ng mga tunay na alagad yung mga temporal na bagay. Bagamat hindi po masama yan. Klaro sa kanila na sila'y sumusunod sa Panginoon dahil sa Panginoong Hesus. Dahil mahalaga sa kanila ang Panginoong Hesus, dahil mahal nila ang Panginoong Hesus, dahil kinikilala nila ang Panginoong Hesus na hindi lamang basta tao, kundi siya ay tunay na Diyos. O mga kapatid, ang isa pong peking mananampalataya ay sumasampalataya lang sa Panginoong Hesus para sa mga temporal na pangilabang, ngunit ang isang tunay na mananampalataya ay sumusunod sa Panginoong Hesus dahil sa kung sino siya at dahil mahal siya sa Kanya. Bakit ka naririto ngayon, kapatid? Anong klase kang mananampalataya? I don't want to judge you, but ang Diyos at ikaw lamang ang nakakalam ng iyong motibasyon. Bakit ka nagpapatuloy na maglingkod at sumamba sa Kanya? Bakit ka naririto ngayon, kapatid? Dahil ba may ine-expect kang pagpapala? O dahil mahal mo lang talaga ang Panginoong Hesus at gusto mo siyang sambahin? Gusto mo siyang pasalamatan? Maaaring sinasabi mo, Pastor, ako po'y talagang tunay na mananampalataya. Hindi lang po temporal na bagay ang habol ko, Pastor. Well, praise God kung ganon. Salamat sa Panginoon. Pero matetesting yan, kapatid, sa mga panahong walang-wala ka na. Amen? Matetesting mo tunay na mananampalataya kapag wala na siya ang lahat, pero hindi pa rin siya mapipigilang sumamba sa Panginoon. Hindi pa rin siya mapipigilang luwalhatiin ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa mga panahong may sakit tayo, may cancer tayo, pero ang gusto pa rin natin ay papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Sa mga panahong may mabigat tayong problema sa pamilya, sa mga panahong kumukonti na ang ating bilang sa simbahan, may mga mananampalataya kasi na doon nakabatay eh. Ang konti-konti na namin, doon na lang kami sa marami. Pero ang isang tunay na mananampalataya, it doesn't matter kung 2 o 3 tayo.
Ang sabi ng Panginoon, 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroroon siya sa kanilang kalagitnaan. Higit po tayo sa 2 o 3, mga kapatid. Naririto po ang presensya ng ating Panginoon. Ang isa pong tunay na mananampalataya ay hindi po nakabatay sa bilang ng miyembro ng simbahan ng kanyang pagsunod. Hindi po nakabatay sa kakomportablehan na kahit wala pong aircon, sa mga panahong hindi mo nagugustuhan ang mga naririnig mo sa iyong pastor dahil itinutuwid ka niya, dahil mahal ka niya, gusto ka niyang turuan, mananatili ka sa iglesia sapagkat ang iyong pananampalataya ay hindi nakabatay sa kakomportablehan. Ito po'y nakabatay sa Panginoong Hesus. Hindi ka maapektuhan ng lahat ng mga ito sapagkat ang pinakamahalaga lang sa iyo ay ang maluwalhati siya, mapaglingkuran siya, at mas makilala pa siya. Kapatid, nakikita po ba natin sa talatang ating pinag-aralan ang iba't ibang klase ng mga di mananampalataya? May mga di mananampalatayang tahasang nire-reject ang Panginoong Hesus, gaya halimbawa ng mga Pariseo. Meron din namang mainit ang pagtanggap sa Panginoong Hesus, pero temporal na pakinabang lang ang hanap po nila sa Kanya, kagaya ng mga Galileo. Pero ako ay dumadalangin na sana ay hindi kayo ganong klaseng tao. Sana matagpuan mo ang iyong sarili na isang tunay na mananampalataya na walang ibang ninanasa kundi ang Panginoong Hesus. Yung sana nasasabi mo ng totoo sa iyong puso, Panginoon, ikaw lang sapat na. Pero kung hindi po gayon ang iyong pananaw, kung natagpuan mo ang iyong sarili na para lamang sa mga temporal na bagay at ang habol mo sa Panginoong Hesus, hindi pa po huli ang lahat. Meron pang hope. Pwede kang humingi ng tawad sa Panginoon. Kung may mga panahon na ganun po ang iyong naging motibasyon, Panginoon, patawad. Lumapit ka sa Kanya at magsisi at sampalatayanan mo ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na ito'y sapat. Yung dugo na tumigis doon ay sapat para ikaw ay mahugasan sa lahat ng iyong karumihan. Paniwalaan mo na siya'y nabuhay muli pagtapos ng 3 araw at pinangako niya sa atin na tayo po ay mapapatawad sa lahat ng ating sala.